Sa simula ng pelikula, isang psychiatrist ay ini-interview ang batang babae na nagngangalang Surin. Si Surin ay nakikitang kinakabahan kapag ang doktor ay nag-set up ng camera para i-record ang panayam. Hiniling niya sa kanya na sabihin ang kanyang kwento mula sa simula. Sinimula ni Surin sa pagsasabing nagpakasal ang kanyang ina at si Dukyun ilang taon na ang nakalipas. Di nagtagal pagkatapos ng kasal, namatay ang kanyang ina. Malayo at mula noon, si Surin ay naninirahang kasama si Dukyun. Siya ay itinalaga sa isang construction site sa isang rural island na pinangalan ng Huano, kaya ang dalawa ay kailangan lumipat sa isla. Pagkatapos mamatay ng kanyang ina, si Surin ay hindi na naging masaya. Hindi siya gaanong nagsasalita at hindi niya gusto ang kanyang stepfather. Siya ay naka-enroll sa isang bagong paaralan sa isla, kung saan siya ay may pagkakataon makipagkaibigan, ngunit mas gusto niyang mag-isa. Kailangang magtrabaho ng magdamag ang kanyang stepfather bilang ang pinuno ng isang tunnel construction site. Dahil sa mga pagsabog na nagaganap. Sa panahon ng pagtatayo, ang mga naninirahan sa isla ay ipinagbabawal na pumasok sa lugar ng konstruksyon. Isang gabi, si Surin ay nag-cellphone at nagbabasa ng mga komento sa kanyang blog tungkol sa isang wormhole. Nang mamatay ang kanyang ina, gusto ni Surin na laging mag-isa at habang nagsasaliksik ng mga paraan upang gawin iyon, nagsimula siyang magkaroon ng interes sa mga wormhole, mga supernatural na nilalang, at iba pa. Nakikipag-usap siya sa mga tao sa internet tungkol sa mga ganitong paksa kahit sa computer ng paaralan. Naiwan niyang nakabukas ang kanyang computer nang hindi sinasadya. Binasa ng mga kaklase niya ang kanyang mga komento at pinagtawanan siya. Habang pauwi, nakilala ni Surin ang isang lalaki na si Sungmin na nakatira sa ampunan. Nagpakilala si Sungmin at sinubukang makipagkaibigan kay Surin ngunit hindi niya ito pinapansin. Kinabukasan sa tanghalian, nadatnan ni Surin. Pinag-uusapan siya ni Sungmin at ng kanyang mga kaibigan. Blog sa wormhole. Sinasabi ni Sungmin na pumasok siya sa ibang dimensyon pagkatapos basahin ito. Sa araw na iyon, sinusundan siya ni Sungmin habang siya naglalakad pa uwi. Kapag tinawag siya, sinabi niya na naniniwala siya sa lahat ng isinulat niya sa blog. Dahil sa parehas nilang hilig sila'y naging magkaibigan. Si Surin ay nakabuo ng sarili niyang mga alpabeto para makipag-usap kay Sungmin ng palihim. Araw-araw pagkatapos ng klase, umiikot sila sa bayan naghahanap ng multo. Sa isa sa mga naturang ekspedisyon, dinadala ni Sungmin si Surin sa isang abandonadong bahay na gawa sa kahoy sa kagubatan. Ginalugad nila ang bahay at nag-uusap ng matagal. Oras habang nag-uukit sa mga block ng wax. Si Surin ay nagsimulang umibig kay Sungmin. Bigla niya itong hinalikan na kanyang ikinagulat. Isang araw, nahanap ni Surin si Sungmin at tatlo niyang mga kaibigan na nagpaplanong pumunta sa construction site upang panoorin ang mga pagsabog. Sumama siya sa kanila at dumaan sila kakahuyan para hindi sila makita ng mga nakatatanda. Nang tumawid sila sa bakod sa site, isa sa mga bata ay umalis at tumakbo pabalik sa bahay. Ang apat na iba pa ay nagtatago sa likod ng isang bangin na naghihintay. Ngunit nabigo ng walang pagsabog lugar, habang naglalakad sa gubat, nakarating sila sa kabila ng isang maliit na kuweba, nagpasya silang tuklasin ito at pumasok sa loob. Sa kalaunan, nakakita sila ng isang maliwanag na kumikinang na bagay na nakalubog sa tubig sa dulo ng yungib. Ipinapalagay ni Surin na ito ay isang meteoroid. Sumisid at kinuha ni Sungmin ang bagay. Sa paglabas sa tunnel, ang bagay ay huminto sa pagkinang. Napansin ng mga bata na ito ay parang itlog. Isa sa mga lalaking nagngangalang Tashik ang nagsabi niyan. Ang itlog ay maaaring pag-aari ng isang time goblin. Nasabi na sa kanya iyon ng kanyang lolo noon. Kabilugan ng buwan, lumilitaw ang isang kuweba sa mga bundok, kung saan nakatira ang time goblin. Ang sinumang pumasok sa kuweba ay lalabas bilang isang mas matandang tao. Napansin ni Surin na ang kanyang hairpin na noon ay regalo mula sa kanyang ina ay nawawala. Bumalik siya sa kuweba para hanapin ito. Habang binabantayan ng mga lalaki ang itlog, nahanap niya ang kanyang pin, ngunit napansin din niya na ang kumikinang na itlog ay bumalik sa tubig. Nalilito, siya ay lumabas upang makita na ang itlog ay nasira at nawawala ang kanyang mga kaibigan. Hinahanap niya sila sa buong gubat hanggang dumidilim. Sa huli ay nawala siya sa kakahuyan at nanatiling buong gabi. Nang sumunod na araw ay hinahanap ng isang pulis ang mga bata sa kagubatan. Si Detective Ann ang ginawang pinuno ng investigasyon. Di nagtagal, natagpuan ng pulisya si Surin na walang malay sa gubat. Buti na lang at buhay pa siya. Sa ospital, tinanong siya ng detective kung ano
Nangyari sa iba pang mga lalaki at sinabi niya sa kanya. Lahat ng bagay tungkol sa kuweba at ang kumikinang itlog. Ang detective at ang mga matatanda ay hindi naniniwala kwento niya. Dinadala pa niya sila sa gubat para ipaktya. Sa kanila ang kuweba, ngunit hindi ito mahanap. Ito ay nawala pagkatapos ng gabi ng kabilugan ng buwan. Pagkatapos, ipinaalam sa detective na ang bangkay ng isa sa mga nawawalang lalaki, si Jae-wook, ay natagpuan sa ilalim ng lupa sa isang beach na 20 km ang layo mula sa bayan. Nabatid na ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay isang atake sa hika. Dahil may naglibing sa kanya sa ilalim ng lupa, ang kaso ay naging kidnapping from missing. Lumipas ang mga linggo pagkatapos ng insidente, hindi pa rin mahanap ang dalawang bata. Kapag wala si Sungmin, si Sorin ay bumalik sa kanyang pagiging introvert. Isang araw, nakarinig siya ng ingay mula sa labas niya bahay. Sa pagsuri, nakita niya ang isang lalaki na tumatakbo papunta sa gubat. Sinundan siya nito sa likod at pumasok sa gubat. Ilang minuto sa pagtakbo, nahulog siya sa lupa at huminto rin ang lalaki. Lumapit ito sa kanya at tinitigan siya ng may halong pagkabigla. Habang si Sorin ay gulat. Nagsalita ang lalaki sa unang pagkakataon at sinabi niya na siya si Sungmin. Nang marinig ang kanyang pangalan, si Sorin tumatakbong umiiyak. Napunta siya sa harap ng kotse ni Dukyun at nagmamadaling sinabi sa kanya ang tungkol sa lalaki. Ipinaalam sa pulisya ang tungkol sa insidente. At nagsimula silang maghanap sa kakahuyan upang hanapin ang lalaki sa pag-aakalang siya ang kidnapper. Tinanong ni Detective An si Sorin tungkol sa lalaki at ibinunyag niya na nagpapanggap siyang si Sungmin. Hindi mahanap ng mga pulis ang kidnapper ngunit nakuha nila ang tala-arawan ni Sorin na siya at si Sungmin ay nag-iiwan ng mga tala para sa isa't isa. Nang makita niya ang mga pahina, nagulat siya dahil napuno sila ng mga tala ni Sungmin. Gamit ang kanilang code language, nagsulat siya tungkol sa lahat ng nangyari pagkatapos niyang umalis sa kuweba para kunin ang kanyang hairpin. Na-curious ang mga lalaki kung ano ang nasa loob ng itlog, kaya binasag ito ni Sungmin sa lupa. Nang hindi naghihintay kay Sorin. Sa kanilang pagkabigo, ito pala walang laman. Nang hindi bumalik si Sorin ng ilang sandali, pumasok si Sungmin sa kuweba at nakita yon huminto siya sa pwesto niya. Sinusubukan niya itong kausapin at galawin pero siya hindi tumutugon. Ilang sandali pa, napansin niya ang isang patak ng tubig. Lumulutang sa gitna ng hangin. Lumabas siya ng kuweba at tumingin sa itaas. Upang makita ang mga ibon ay huminto din sa hangin. Ang mga lalaki ay pumunta sa bayan at nakita na ang lahat. Pati ang kanilang mga pamilya ay huminto. Ito ay nagpapaunawa sa kanila na ang oras ay tumigil. Para sa lahat maliban sa kanilang tatlo, ibig sabihin na magagawa nila ang anumang gusto nila. Sa mga unang araw, sila ay napakasaya. Kumakain at umiinom sila ng kahit anong gusto nila, natutulog. Kahit kailan nila gusto at maglaro sa paligid ng buong araw. After a month or so, nagsawa sila kaya sila nagpasya na umalis sa isla at pumunta sa isa pang lungsod upang makita kung sila lang talaga mga tao sa mundo na maaaring gumalaw. Gayunpaman, ang kanilang plano ay nasira nang napagtanto nila na huminto na rin ang tubig sa karagatan, ibig sabihin ay lulubog ang bangka. Sa kasalukuyan, iniisip ngayon ni Sorin. Ang lalaking lumapit sa kanya sa kakahuyan ay totoong si Sungmin. Huminto siya sa pagbabasa ngayon ang priority niya ay mapigilan ang mga pulis na mahuli siya. Kapag nahanap nila siya, tiyak na hulihin nila siya sa pagiging kidnapper kaya sinabi niya na nagsinungaling tungkol sa pagkakita ng sinuman sa gubat. Naniniwala ang mga pulis sa kanya at nagpatuloy siya sa pagbabasa ng journal. Pagkalipas ng maraming buwan, nagsimulang mabuhay ang mga lalaki sa loob ng tent sa mall. Lumalala ang kalusugan ni Jae-wook sa araw-araw. May asthma kasi siya at huminto ang inhaler niya. Isang gabi, nasusuffocate siya at dahan-dahang pumanaw sa harap ng kanyang mga kaibigan. Si Sungmin at Taeshik ay nalulungkot. Inilibing nila ang bangkay ng kaibigan sa ilalim ng lupa na malapit na dalampasigan. Pagkatapos mamatay, huminto rin ang katawan ni Jae-wook tulad ng iba. Lumipas ang 5 taon ngunit ang mundo ay nananatiling pareho. Ang mga lalaki ay lumaki na ngayon sa mga teenager. Bagamat sila ay namumuhay ng nakahiwalay. Sa napakaraming taon, umaasa pa rin sila na balang araw babalik sa normal ang mundo. Naniniwala si Sungmin na kapag sila ay 20 anyos, magpapatuloy ang kanilang oras. Nagnanakaw sila ng kaunting pera sa lahat para maging mayaman kapag nangyari iyon. Gayunpaman, kahit na mag-20 na sila, wala pa rin ang nagbabago.
Unti-unti silang nawalan ng pag-asa at nagsimulang mawalan ng pag-asa. Nakatira sila sa kahoy na bahay sa gubat. Isang araw, sa kawalan ng pag-asa si Sungmin ay sumisigaw para bumalik na sa dati ang lahat. Nasaksihan ito ni Tashik mula sa malayo at nawalan ng pag-asa. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Sungmin na ang nagbabago ang hugis ng buwan, ibig sabihin ay ang mundo ay malapit nang bumalik sa dati. Hinahanap niya si Tashik, ngunit hindi niya mahanap kahit saan. Hinahanap niya ito sa buong isla. At kalaunan ay umabot sa huling bangin. Doon, natuklasan niya ang mga damit ni Tashik sa lupa at naisip niya na tumalon ang kanyang kaibigan. Tumalon din siya gaya ni Tashik sa huli. Ngunit sa mismong sandali, ang mundo ay biglang gumalaw. Lumabas siya sa tubig at natulala sa pamamagitan ng gumagalaw na kalikasan. Pagkatapos basahin ang journal, tumakbo si Soorin. Ang bahay na gawa sa kahoy at sa wakas ay nakita niya ang kanyang kaibigan. Nagpasya silang sabihin ang kwento sa mundo. Ngunit hindi sigurado kung may maniniwala sa kanila. Samantala, makikita sa CCTV footage ang mga pulis na si Sungmin ay nasa kakahuyan. Naniniwala silang siya ang kidnapper. Sa gabi, pumupunta si Sungmin sa silid ni Soorin para sa emosyonal na suporta. Dahil siya ay namumuhay mag-isa sa naturang matagal na panahon, natatakot siyang saktan niya ang sarili niya para mawala ang sakit. Kinabukasan, dumating ang mga magulang ni Tashik sa construction site na sinisisi si Dukyun pagkawala ng kanilang anak. Naniniwala sila na ang pagsabog sa site ang pumatay kanilang mga anak at si Soorin ay gumagawa mga kwento para iligtas ang kanyang ama. Samantala, pumunta sina Soorin at Sungmin sa ampunan na tinutuluyan noon ni Sungmin. Ipinaliwanag ni Soorin ang lahat sa warden at lumabas para tawagan si Sungmin. Gayunpaman, siya ay kinaladkad ng kanyang ama pagkatapos. Lumapit si Sungmin sa parang nanay niyang warden at sinasabi sa kanya ang lahat ng dati niyang ginagawa nung siya ay bata. Nagulat siya pero hindi pa rin siya naniniwala sa kanya. Ikinulong ni Dukyun si Soorin sa kanyang silid sa gabi. Ngunit pumasok si Sungmin sa likuran at pinalaya siya. Tumakas sila sa bahay para magpasya kung ano dapat nilang susunod na gagawin. Naalala ni Soorin na nakakita siya ng pangalawang itlog sa yungib. Iminungkahi niya na gamitin niya ang itlog at bumalik bilang matanda upang patunayan sa iba na si Sungmin ay inosente. Gayunpaman, tuto si Sungmin sa ideya dahil alam niya kung gaano kahirap ang mamuhay ng mag-isa. Mas gugustuhin pa niyang tawaging kidnapper kaysa hayaan siyang dumaan sa dinanas niya sa mga nakaraan taon. Nakita ni Dukyun na nawawala ang kanyang anak at inisip na bumalik sa bahay sa gubat pagkatapos makita ang larawan nila ni Sungmin sa kanyang telepono. Pumunta siya doon sa gabi, inaatake si Sungmin at sinubukang iuwi si Soorin. Ngunit natumba siya ni Sungmin at tumakbo palayo kasama siya. Kinabukasan, iniimbestigahan ng pulisya ang kahoy bahay at naniniwala na ang kidnapper ay nagmamanipula kay Soorin sa pamamagitan ng pagpapapaniwala sa kanya na siya si Sungmin. Ang balita tungkol sa pagkawala ni Soorin ay nasa TV kaya madaling nahanap ng pulis ang dalawa. Isang habulan ang naganap sa pagitan nila at ng mga pulis. Si Soorin ay sumuko upang iligtas si Sungmin. Bago humiwalay sinabi niya na makipagkita sila sa kuweba. Sinubukan ni Detective Ann na ipaintindi kay Soorin na nagsisinungaling sa kanya ang kidnapper pero siya hindi naniniwala. Nagdahilan siya na gustong pumunta sa banyo at tumakbo papunta sa kuweba. Inilabas niya ang kumikinang na itlog at iniabot ito kay Sungmin ngunit ayaw niyang ibalik ito sa kanya dahil ayaw niyang gamitin niya ito. Akmang susuko na siya at akuhin ang pagpatay sa kanyang mga kaibigan. Tumakbo siya palayo sa kakahuyan habang sumusunod si Soorin kanya. Kasabay nito ang pagdating ng mga pulis at hinabol sila. Huminto sila sa dulo ng isang bangin. Hinawakan ng isang opisyal si Sungmin at naitulak si Soorin sa bangin ng di sinasadya. Tinulungan ng detective si Soorin, ngunit nauwi sa parehas nilang pagkabitin sa bangin. Sinubukan ni Sungmin na iligtas sila, ngunit bago niya sila maligtas ay pareho silang nahulog. Upang mailigtas sila, muling binasag ni Sungmin ang itlog at huminto ang oras. Nang magising si Soorin makalipas ang ilang segundo. Nasa beach siya kasama ng detective. Napagtanto niya ang ginawa ni Sungmin. Kahit sandali lang para sa kanya. Para kay Sungmin ay isa pang dekada. Dinala na siya pauwi. Habang kumakain ng hapunan, humingi siya ng tawad sa kanyang ama sa lahat ng kanyang ginawa at tinawag siyang tatay sa unang pagkakataon. Dumating ang detective upang tanungin kung paano sila nakaligtas sa pagkahulog.
Hindi sumagot si Surin, ngunit nalaman niya na nagsasabi siya ng totoo sa buong panahon. Iminumungkahi niya na magbigay siya ng maling pahayag sa media at sabihing minanipula siya kidnapper. Sa ganitong paraan, ang mga taong nag-aakusa sa kanya ng pagpatay sa kanyang mga kaibigan kasama ang kidnapper ay mapapatunayang mali. Sa wakas ay tapos na si Surin na magkwento sa psychiatrist. Naiwan siyang nakatulala matapos itong marinig ang lahat at gustong magsulat ng libro tungkol dito. Makalipas ang ilang buwan, lilipat si Surin sa ibang lungsod para sa high school. Bago umalis, nakipagkita siya sa psychiatrist na nagbibigay sa kanya ng libro na ngayon ay inilathala na. Habang papunta siya sa ferry, nakita ni Surin si Sungmin sa bintana ng kotse niya at tumakbo para salubungin siya. Ngunit walang makita. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, nagkita ang dalawa sa deck ng barko. Natapos ang pelikula nang magkatitigan sila. Mag-subscribe para sa mga video tulad nito at pindutin ang bell para sa notification at mag-like tulong sa channel. Salamat sa panunood.